Ang alamat ng 100 mga pulo. Ang bayan ng Alaminos ay tanyag sa pagkakaroon ng 100 maliliit na mga pulo sa kanyang karagatan. Ngunit may kwento kung paano nagkaroon ng mga pulo ito. Ang 100 mga pulo ay umusbong pagkatapos ng isang di makakalimutang pangyayari sa nasabing bayan. Noong unang panahon, ang Alaminos ay kilala bilang isang maasensong bayan. Sagana ang bayan sa mga likas na yamang dagat. Ang mga mangingisda ay tuwang-tuwa sa dami ng kanilang nauuli sa araw-araw. Maski ilang oras pa lamang sila pumapalao, ay tiyak silang babalik sa pampang na puno ng huli ng iba't ibang klase ng isda. Isang diwata umano ang nakatira sa karagatan ng Alaminos. Ayon sa mga matatanda, may isang perlas ang diwata na siyang nagbibigay ng magandang huli sa mga mangingisda. Inatasan ng diwata ang kanyang nag-iisang anak na si Ligliwa na maging tagabantay sa nasabing perlas. Di tulad ng kanyang ina, si Ligliwa ay may dugong mortal kung kaya't siya ay nakatira sa isang kubo malapit sa pampang at nakikihalubilo sa taong bayan. Mahal na mahal ng mga taong bayan si Ligliwa, hindi lamang dahil sa siya ang bantay ng perlas, kundi pati na rin dahil mabait at matulungin ang dalaga. Nalaman ng kabilang bayan ang dahilan ng likas na yamang dagat ng Alaminos. Naiinggit sila at sa pamumuno ni Datong Usubog ay nagpasya silang dakpin si Ligliwa at itago sa kanilang bayan. Nakakasiguro silang ibibigay ng diwata ang perlas kapag nakita nitong hawak nila ang kanyang anak. Sa ganoon, ang bayan din naman nila ang makakaranas ng masaganang huli. Ngunit bago pa man makalapit ng pampang ang mga taga-Ibayo, ay tinipon na ni Datong Usubog ang mga mahuhusay na mandirigma ng Alaminos upang ipagtanggol si Ligliwa. Nagkaroon nga ng digmaan sa karagatan ng Alaminos. Maraming mga mandirigma ang namatay mula sa parehas na kampo. Nagmamakaawa si Ligliwa sa kanyang diwatang ina na gumawa ng paraan upang matigil na ang madugong digmaan. Hiniling niya sa kanyang ina na gumawa na lamang ng isa pang perlas para sa kabilang bayan upang hindi na nila asamin ang perlas ng Alaminos. Ngunit umiling ang diwata. Hindi na raw ito makakagawa ng isa pang perlas. Paliwanag ng kanyang ina na ang tunay na perlas na nagbibigay ng masaganang huli sa taong bayan ng Alaminos ay walang iba kundi ang nag-iisa nitong anak na si Ligliwa. Nang marinig ni Ligliwa ang sinabi ng ina, ay napaisip ito ng mabisang paraan upang matigil na ang mga awayan. Nagsalita ang dalaga at hiniling nito sa kanyang ina na siya ay pumalahot na lamang at magtago sa ilalim ng dagat upang sa ganoon ay walang sino man ang makakuha ng perlas. Pumayag ang diwata sa nais ng dalaga. Mas magiging ligtas para sa lahat ang naisip na paraan ni Ligliwa. Samantala, ang mga patay na mandirigma na palutang-lutang sa karagatan ay unti-unting naging mga pulo. Halos 100 ang mga nasawi sa nasabing digmaan para sa perlas na nagdudulot ng masaganang huli. Ito ngayon ang naging tanyag na 100 mga pulo ng Alaminos o tinatawag na 100 Island.